imposible sa ating Panginoon. Amen. Amen. Na kung saan doon tayo nakasandig sa pangako, sa salita ng ating Panginoon na walang imposible sa Diyos. Manatili lamang tayo maging tapat, sumunod sa kanyang salita, mga bagay na kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin sa bawat isa sa atin. Isang magandang umaga sa bawat mga mananampalataya ng ating Panginoon at nais ko kayong batiin sa ngalan ng ating Panginoon Kristo ng isang mapagpalang umaga. Sa umaga po ito, nais kong samantalahin natin ang pagkakataon at tayo lumako sa ating pinakahuling paksa o huling bahagi o paksa ng ating serye na nagsasabing The Lamb's Book of Life, Part 3. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Ephesians, chapter 1, verse 2 hanggang verse 9. At kung nakita po natin sa Book of Ephesians chapter 1 verse 2 to 9, ang sabi niya rito, nais kong basahin sa wika English. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us acceptable in the beloved. Verse 7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in himself. May the Lord bless his holy word. Maaari na po kayong makaupo. Patuloy na sumagana ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Yamang tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. It's a great privilege for the believers na tayo ay mapasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. It's a great blessings na ating natamo dahil yung salitang pribilehiyo, yan po ay nakapaloob sa salitang biyaya. Amen? At tayo ay nakasumpong ng malaking pribilehiyo o biyaya ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi natin pinagnasaan, kundi ito ay kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At salamat dahil sa kanyang biyaya, tayo ay nakakasunod sa kanyang salita. Dati-rati, hindi tayo makasunod, hindi tayo makasampalataya. Right? Hindi natin may pamuhay ang kanyang salita. But because of his grace, it is a great privilege for the believers. Right? Upang tayo ay makasunod, makasampalataya, makapanghawakan, makapamuhay sa kanyang salita. Right? Ito ang biyayang umiiral sa bawat sumampalataya ng kanyang salita. Right? Dito nagtatrabaho ang biyaya ng Diyos. Hindi yung ginagamit ang salitang biyaya na kahit na magkasala, kahit na tuloy-tuloy na gumagawa ng kasalanan, ang kanilang dahilan ay nasa biyaya ng Diyos. And that is a wrong conception about the word grace na kanilang nauunawaan. That is a carnal understanding. Right? That is a carnal mind. Ngunit kapag ibinigay sa atin ang tunay na kaunawaan mula sa biyaya ng ating Panginoon,
Alam natin mahirap sumunod, alam natin napakahirap ang hawakan, ngunit sa biyaya ng Diyos, nung tayo ay binigyan ng pribilehiyo ng ating Panginoon, nakasunod tayo. Amen. Diyan kumilos ang biyaya ng ating Panginoon. It's a great privilege. Nung ibigay niya ang kanyang sentrong salita sa bawat isa sa atin. Like King Asueros, nung kanyang ibinigay ang sentro, right, ng kanyang hawak-hawak, ay kanyang pinagkalooban ng malaking pribilehiyo si Esther Yes. upang makaabot sa biyaya ng hari. Amen. At ito ay tumitipo sa ating panahon ngayon na ang sentro ay walang iba kundi ang salita ng Diyos nung ito ay ibigay sa iyo ng ating Panginoon. At nung ito ay may pagkaloob sa bawat isa sa atin, doon natutunan nating sumunod. Bakit? Dahil dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na makasunod. Amen. Dahil dito, inihahayag ng ating Panginoon ang kanyang hiwaga. Dahil dito, ipinagkakalob ng Diyos na tayo'y makaalam upang malaman natin ang mystery of His will. Amen. Right? Hindi bagat sinabi niya dito sa verse 9, having made known unto us the mystery of His will. Amen. Ito yung hiwaga ng kanyang kalooban na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Dahil kung hindi niya ihahayag, kung hindi niya ituturo sa bawat isa sa atin, paano tayo makakasunod? Paano tayo matututo? Right? Kaya nga ibinigay sa atin ang kaunawaan upang tayo ay nakakasunod, tayo ay natututo dahil tayo pinapahayagan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung word of predestination, hindi natin malalaman yan kung hindi inahayag ng Diyos ang kanyang hiwaga. Right? How can we understand kung hindi ibinigay ng Diyos ang pagpapahayag sa bawat isa sa atin? That is the heavenly wisdom of God na kanyang ibinigay sa bawat isa upang tayo ay makaalam ng kanyang hiwaga sa lahat ng mga bagay na to. At maging ang inawit ng mga young people kanina, paano natin malalaman na tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Right? Kung wala ang mga kapahayagang ito, pero ang tao, alam nila, lahat ng tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Not all. Not all. Hindi lahat ng tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Do you believe that? Merong mga taong ipinanganak mula sa lahi ni Cain. How many believes that? Ngunit may mga taong nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. Sino ang unang taong nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis? That is Adam. Right? Si Adan. Na hindi nagmula sa sexual design. Hindi nagmula sa sexual intercourse. Ito ay nilikha ng ating Panginoon through His own spoken word. Right? Hindi nanggaling sa sexual. Right? Sa binhi, sa similya ng lalaki, sa similya ng babae, hindi naghalo upang si Adan ay mabuo. Si Adan ay nalikha ayon sa wangis ng Diyos sa pamamagitan ng spoken word. Na pinangusap, that is the power of the spoken word. Na siya umiiral sa mga panahong yun at yun ang ibinigay ng ating Panginoon maging sa kanyang mga nilikha, maging kay Adam and Eve sa mga panahon yun, they have also the power of the spoken word to speak. Mangusap. At lahat ng mga bagay na yun ay magaganap. Ngunit dumating ang pagkakataon na nawala sa kanila ang ganoong kalalagayan, yung ganoong posisyon, which is the rightful position, ay nawala sa kanila. It is because of the sin. And what is the sin? Sin is unbelief. Unbelief to the Word of God. Nung sabihin ng ating Panginoon, huwag kayong kakain, huwag yung kukunin ang bunga ng punong kahoy nito dahil sa panahon na kinain nyo, kayo ay mamamatay. Ngunit nag-intervene ang serpente. Right? Ginamit niya ang parehong salita, which is the same word of God, pero hindi nakita ng babae ang salita ng Diyos. It is already perverted. Pero nung ang Panginoon ay nangusap, it is a pure word. It's unadulterated word, untwisted, unperverted. Kapag sinabing untwisted, hindi binaluktot. Kapag sinabing unperverted, hindi ito hinaluan. Hindi ito na-hybrid. Did you follow me now? Hallelujah!
Pero nung mangusap ang serpente, tunay na hindi. Ginamit yung salitang not. Ye shall not surely die. Pero sabi ng Panginoon, ye shall surely die. Right? But without the revelation, hindi nakuha ni Eve ang salita. Right? Ng kabuuan. Kundi pinakinggan niya ang salitang nahaluan. It is already perverted. Kaya, kung hindi tayo mag-iingat, just a little deviation, right? Sa isang munting pagkakalihis, hindi natin mamamalayang tayo ay malilihis sa salita ng ating Panginoon. But if we have a real understanding to the Word, since God revealed, right, His mystery of His will, right? Simula na ang Panginoon ay inihag niya ang hiwaga ng kanyang kalooban sa bawat isa sa atin, tayo ay pinagkalooban na ng ating Panginoon ng paunang kaalaman, paunang kaunawaan upang makita ng kanyang salita ay buong buo, hindi ito twisted, right? Hindi ito perverted, right? Binigay niya ng kabuuan. Do you believe that? Ibinigay niyang buong buo ang kanyang salita na hindi nahahaluan. Ngunit, nung mangusap ang serpente mula kay Adam, mula kay Eve, hindi niya nakuha ng kabuuan ang salita. Why? Because she entertained the words of the devil. So napakahirap na ma-entertain, right? Isang bagay lamang na entertainin mo ang kaaway, doon pa lamang, right? Nasilo ka na. Masisilo ka na. Do you believe that? Did you follow me now? Masisilo ka na. I-entertain mo pa lamang ang demonyo, ay masisilo ka na. Right? How much more kung makikinig ka sa kanyang salita? Right? I believe that every predestinated seed of God, believers of the Lord Jesus Christ, amen? Alam na alam mo lahat ng mga estratehiya ng kaaway. Move pa lamang niya kung na tilukano, karakas na pailangang iti kabusan kit amumon. Do you believe that? Tama ba yung salitang karakas? Karasak. Ha? Karasak. Karasakas. Sorry for that. Napaka purko sa Ilocano, pero hayaan nyo at least unti-unti kahit paano. Karasakas na pailang iti kabusan kit amunan. Marikliknanan. Right? Kapag sinabing marikliknanan, nararamdaman mo na. Kung nararamdaman mo na, it is the strategy of the devil, bakit kailangan mo pa sa entertaining? Right? You need to move out. You need to stay away. Layuan mo siya. Hallelujah. Are you there? Kaya huwag mo siya entertainin. Glory. Ngunit sinabi ni Pablo, balikan ko ang salita ni Pablo na napakayaman, punong-puno ng kaunawaan, punong-puno ng kapahayagan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat kanyang pinili. Since the world began, since the foundation of the world, God already predestined you. Itinalaga ka na ng ating Panginoon upang maunawaan mo at makita mo ang lahat ng mga bagay na ito. Isinasaysay ng ating Panginoon, inihahayag, itinuturo ng ating Panginoon upang wala tayong mamis. Kundi unti-unti, sunod-sunod, ipinagkakalog ng ating Panginoon ang kaunawaan upang makaabot tayo doon sa isang mataas na antas at maunawaan ang kapahayagan ng Diyos. Glory! What a great privilege! It's God's amazing grace na siya nag-work out sa bawat mga mananampalataya, sa bawat isa sa atin. Ipagpatuloy ko at basahin ko sa wikang Tagalog, sabi niya rito sa verse 2. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Right? Ano ang sinasabi niya rito? Sumayin niyo! Grace be to you! Amen! Ang biyaya ay kinakailangan mapasa iyo. Right? Kinakailangan mapasa atin ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil kung wala ang biyayang ito, hindi tayo matututo. Kung wala ang biyayang ito, hindi tayo mapapahayagan. So, maling konsepsyon,
ang itinuturo ng maraming manunuro sa ating panahon ngayon na kahit na magkasala ka araw-araw, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, ikaw ay maliligtas tunay. Kapag ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, at kapag ang biyaya ng Diyos ay nasa sayo, ang biyaya ng Diyos ang siya magtuturo sa iyo upang mabuhay kung paano mabuhay na may kabanalan at pagsunod sa kanyang salita. Doon umiiral, doon nagtatrabaho ang biyaya ng ating Panginoon. Dapat tinatrabaho ang ipinagkalooban ng biyaya. Pero sabi ng kanuhan ng iba, okay lang dahil nasa biyaya ako. Hindi mo naman makita ang trabaho ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. At hindi rin nagmamanifest ang word sa kanyang buhay. How can you see? How can you understand that the grace of the Lord Jesus Christ is working to every individual believer who claim that they are a believer of the word? Right? Kinakailangan makita ang pag-iral. Kinakailangan nagtatrabaho ang salita. Kinakailangan nagtatrabaho ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen! Upang makita mo na merong ang biyayang kumikilos. Merong ang biyayang nagtatrabaho sa buhay ng isang individual na mananampalataya. Did you get me now? Glory to God. Pero kapag ang kaunawan lamang nila ay gano'n, that is a carnal understanding. Right? Sabi na ginawit nila kanina, that is a carnal mind. Did you get it? Kung makuha niyo ang kabuuan ng kanta, ang ganda. Amen? Maraming dumarating ng kaunawaan. Ngunit ito isang karnal na kaisipan. Isang karnal na kaunawaan. Ngunit ang Diyos, since tayo isinilang, bahagi tayo sa carnality, bahid tayo ng kasalanan, pero nung tayo ay tinawag ng ating Panginoon, lahat ng karnal ay pinalitan, lahat ng karnal ay inalis, lahat ng carnality ay pinatay ng ating Panginoon upang ang kabanalan ang siyang iiral at mangunguna sa buhay ng isang mananampalataya. Hallelujah. Glory to God. Pagpatuloy ko. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos nating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siya nagpala. Right? In other words, you're already blessed. Kapag sinabing na siya nagpala, pinagpala ka na. Nakaabot ka na sa pagpapala ng ating Panginoon. Naabot mo na ang pagpapala ng Diyos. Ngayon, kapag naabot mo na, umiiral. Right? Nagtatrabaho. Kumikilos. Nag-workout. Right? Ang biyaya ng Diyos sa bawat individual believer. Right? So, kinakailangan ng pananampalataya mo nagtatrabaho. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Right? Gusto mong makita ang pangalan mo ay nakasulat sa Lamb's Book of Life? Right? Subukan mong tignan ng kanyang salita na siyang kumikilos at nagtatrabaho sa buhay natin ngayon. Right? At sa pamamagitan ng iyong pagangkin, ng iyong pananampalataya, it is only you and God. Right? Ang makakaalam at nakakakita sa lahat ng mga bagay na to. Baka sabihin mo, ay naga ko the giant. Right? Una, yung adeno di jay. Tama ba yung pag-pronounce ko ng Ilocano? Adeno di jay. Right? The giant. Adeno di jay. Right? Dahil pinag-uusapan natin dito is about the Book of Life and the Lamb's Book of Life. Right? Sa Book of Life, maaaring ikaw ay nakatala at nakasulat, lahat ng ginawa mo, lahat ng mabuti, lahat ng masamang ginawa mo, nandoon. May pagkakataon na pwedeng maalis at mabura yung pangalan. Ngunit ang pinag-uusapan natin, ang pinaka-main topic natin dito is about the Lamb's Book of Life. Na nakatala mula doon sa aklat ng korderong buhay, ay hawak-hawak niya. Right? Ang librong ito. Sa bawat isa sa atin. Right? Ito ay pag-aari ng ating Panginoon. Sabi ng awit kanina, kung maalala ninyo yung I won't cross alone. God will take care of His own. Hawak-hawak ka niya. Bakit? Ikaw ay pagpamay-ari ng ating Panginoon Diyos. Hanggat ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon, you are secure. Walang makakahata. Walang makakakuha. Right? Awan iti makasimbulking ka din dyan. It is because you are in the hands of the Lord Jesus Christ. You are secured. You are a finished work. You are owned
Pag-aari ka ng ating Panginoon, walang makakakuha sa iyo. Sa kamay ng ating Panginoon, pinangangalagaan, iniingatan ng Diyos. Walang pwedeng humadlang, walang pwedeng kumuha. Right? Walang pwedeng humatak. Amen! Yan ang seguridad na iniwan sa iyo ng Diyos. Natatayuan mo, panghahawakan mo. Amen! Glory! Patuloy natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, right? Dumaan ka na pala sa proseso. Right? Sa English, according as He hath chosen us. Sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya. You are already chosen. The reason why you're claiming that you are the chosen bride. Do you believe that? Piniling nobya ni Kristo. It's done already. Yung pagpipili, yung predestination, yung foreknowing, yung kalaman ng ating Panginoon hindi matarok, walang hanggan, hindi nababakuran, right? Hindi nahatlangan, hindi nalilimitahan. That is the omniscience of God. Kapag sinabing omniscience, walang hanggang karunungan. Karunungan sa lahat ng bagay. That is the omniscience. Amen? At kapag alam natin na ito isang omniscience, hindi pwedeng bakuran. Diyos lamang ang nakakaalam. Mga hiwaga ng ating Panginoon. Ngunit ang mga hiwagang ito ay kanyang ipinakita. Ngunit nung ipakita at ihayag ng Diyos ang kanyang mga hiwaga, hindi lahat nakatamasa. Right? Ng paghahayag, ng pagtuturo. Do you believe that? Hindi lahat nakakilala. Dahil kung lahat ay nakakilala, tayong lahat ay nabubuhay ng tama sa salita ng ating Panginoon. Ngunit nung dumating ang kanyang salita, nasumpungan tayong mali. At nung dumating ang tamang salita sa bawat isa sa atin, lahat ng kamalian sa atin ay itinama ng Diyos. Sa pamagitan ng alin? Ng pagtuturo. At sa paghahayag ng ating Panginoon ngayon, nakikita natin, tayo ay nahahayagan, tayo ay natututo, tinuturuan ng Banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Dati-dati hindi natin maunawaan, dati-dati hindi natin alam, dati-dati hindi tayo makalakad, dati-dati hindi natin may pamuhay. But right now, you are already in the hands of the Lord. You're already in the Word of God. You are now living and walking. Right? Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Doon tayo inilagay. Doon tayo itinalaga. Doon tayo pinili ng ating Panginoon upang makasunod, makapanatili sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kamangha-mangha na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen? And that is the omniscience of God. Right? Na ang mga bagay na ito, hindi niya pinahintulutan na hindi mo malaman. Kundi talagang inilaan ng Panginoon upang malaman. Diyan umiiral at nagtatrabaho ang salitang predestination at saka yung salitang election. Did you follow me now? Yung election, pagpipili. At yung predestination, yung pagtatalaga ng ating Panginoon. Verse 4, ulitin ko, sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. In other words, you are already chosen, you are already predestinated, you are already on the record, doon sa Lamb's Book of Life. Your name is already in the Lamb's Book of Life. Right? Because you are already redeemed. Bakit ko nasabi ang mga bagay nito? Bago pa man tatagin ng sanglibutan, you're already redeemed. Because
The Lamb is already slain before the foundation of the world. Right? If the Lamb is already slain before the foundation of the world, the bride that was written in the Lamb's book of life, they're already redeemed. They're already in the Lamb's book of life. Bakit? Dahil meron nang namatay para sa iyo. Meron nang tumubos para sa iyo. Sino yun? Yung kordero ng Diyos na siyang pinatay bago pa man lalangin ang sanglibutang ito. Hindi mabot ng mga theologian. Right? Did you follow me now? Hindi mabot ang mga bagay na to. Pero ikaw ay inabot ng Diyos upang makuha mo, malaman mo, makilala mo ang lahat ng mga bagay na to. Maaaring ito ay masakit para sa kanila. Right? Ang salita ng Diyos talagang nakakasakit. Ang salita ng Diyos ay talagang nakakasakit. Pero ang salita ng Diyos sa lahat mga pinagpala, ito ay pagpapala. Salamat dahil isa tayo sa mga pinili ng Diyos upang pagpalain. Ng kanyang salita, kanilig na pa rin. Ulitin ko sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Verse 5, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkup, na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. This is God's mystery of His will. Do you believe that? Glory to Jesus. And this is the good pleasure of His will. So yung good pleasure of His will, kasama ka. Yung good pleasure of His will, you're also included in His own program. Right? Kasama ka, nakapaloob ka sa kanyang programa. Saan? Sa kanyang sakdal na kalooban. Which is the good pleasure of His will. Verse 6, sa ikapupuri ng kaluwalhatihan ng kanyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana. Amen! Sa minamahal. Kita nyo? Hindi pa man ka nag-i-exist. Hindi pa man ka nag-i-exist dito sa mundo ito. Ikaw ay minamahal na. Inibig ka na niya. Bago pa man, lalangin ang sanglibutang ito. Inibig ka na niya. Kaya nga ginawit natin, I love Him because He first loves me. Hindi ikaw ang unang umibig sa Kanya, kundi Siya ang unang umibig sa iyo. Kaya nga, nung ibigay niya sa iyo ang pag-ibig, lahat ng pagmamahal, lahat ng word na love, L-O-V-E, ay Kanyang ibinigay ang full definition of the word love to His own love. Did you get me now? Ibinigay niya ang kabuuan ng kaunawaan sa Kanyang sinisinta. Bakit? Dahil ikaw ay Kanyang iniibig. Inibig ka niya dahil ikaw ay Kanyang sinisinta. Purihin ang Diyos sa unang pag-ibig na Kanyang inilaga at ibinigay sa bawat isa sa amin. Bahagi ka, bahagi ako, bahagi tayo ngayon. Kaya huwag mong sasayangin. Pag-ingatan mo, pangalagahan mo ang lahat ng mga itinuturo, ang lahat ng mga ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil ikaw ay mahalaga. Kaya ang salita at mensahe at pagtuturo at pangangaral, ibinibigay niya sa iyo ang kahalagahan dahil ikaw ay sadyang napakahalaga dahil ikaw ay sinisinta ng Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Verse 7. Sabi niya sa English, in whom we have redemption. Kanino daw? Sa Kanya. Kanino Kanya? Sa ating Panginoon. Sino? Yung tumubos. Ang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Right? Na siyang nagbigay ng katubusan at tubusin ang bawat isa sa atin. Alam ba ninyo kung walang pagtutubos, walang may tatala sa Lamb's Book of Life.
Kung walang korderong papatayin at isa-sacrifice, walang magaganap na pagtutubos. But thank God, it is already programmed in the mind of the Lord. Right? Before the foundation of the world, the Lamb is already slain. Salamat sa Diyos sa kanyang napakagandang hiwaga na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga bagay na ito isinasaysay, inihahayag, inilatag, itinuturo, ipinapangaral sa bawat isa sa atin. Ulitin ko muli dahil ikaw ay sinisinta. Napakahalaga mo. Kahit pangalagahan natin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon na kanyang ibinigay na ito'y nakapatungkol sa kanyang iniibig o sinisinta ang kanyang nobya. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Verse 7, ano sa kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi dugo ng tao. Right? Hindi dugo ng anumang hayop. Hindi dugo ng sinuman. Kundi dugo mismo ng ating Panginoon. Right? Dugo ng Diyos. Maaaring sabi mo, paano magkakaroon ng dugo ang Diyos? Samantalang siya'y nasa Espiritu. Totoo. Hindi siya pwedeng magbubo ng dugo kapag siya ay nasa anyong Espiritu. Right? Hindi siya pwedeng tumubos kapag siya ay nasa anyong Espiritu. At kapag siya ay nasa anyong Espiritu, hindi pwedeng may pako sa krus ang Diyos. Bakit? Dahil siya ay nasa anyong Espiritu. The reason why God changed His form in order to save, in order to bleed, right? In order to redeem. Anong ginawa ng ating Panginoon upang siya makatubos? Binago ng Diyos ang kanyang anyo mula sa Espiritu. Siya ay nagsakatawang tao upang sa anyong yun, siya ay magbububo ng dugo. Siya ay magpapako sa krus. Siya ay mamamatay at siya ay magtutubos sa kanyang tutubusin. Ganyan kakahalaga sa Diyos. Napakahalaga mo. Dapat nakikita natin ang kahalagang ito na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang natin ngayon gawin ay sumampalataya. Sumunod, mabuhay, manghawakan, lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Mahirap bang gawin yon? Mahirap gawin sa mga hindi mananampalataya. Kung sila'y itinalaga na hindi makapagsampalataya, hindi nila magagawa. But let us thank to the Lord. Can we clap our hands to the Lord? Magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ikaw ang isa sa mga itinalaga ng ating Panginoon. Nakatalaga ka, nakasama ka sa programa, sa layunin, sa pagpipili ng ating Panginoon. Bago pa manalangin ang sanglibutang ito, sinabi niya, ikaw ay kasama sa pagpapahayagan ng ating Panginoon ng kanyang hiwaga, ng kanyang kalooban. Which is the mystery of His will. Did you get me now? Nasusundan ninyo ang mga bagay na ito. Just stay with the word, just stay with the message. Right? Makinig tayo na maayos. At pakinggan natin ang naipapangaral. Don't ignore the word. Don't ignore the message. Just accept the word. Just accept the message. Kahit pag uwi mo, isang salita lang ang ilalagay mo sa puso mo. At hanapin mo ang kahulugan ng salita na nagmula sa salita ng Diyos. Magwo-workout ito. If you are willing, but if you are not willing, it cannot be. Hindi mangyayari. Amen? If you're always willing, ang salita ay kikilos, ang salita ng Diyos ay magtatrabaho. Kanino? Sa bawat may pagnanasa. Pagnanasa ng alin? Pagnanasang makaalam. Hindi pagnanasa ng laman, ha? Pagnanasa, which is the spiritual desire. Right? Spiritual desire. Na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Makakaunawa tayo hanggat tayo ay may pagnanasang makaalam, makaunawa ng kanyang salita, ibibigay sa iyo, bibigay sa atin ang buong kaunawaan. Not just only to read, hindi lamang kayo nakaupo dyan, no, nakikinig lamang. Pero itinalaga kayo ng ating nakaupo na meron kayong naunawaan sa inyong mga pinakikinggan. Right? Pero kung nakaupo ka lamang at wala kang naunawaan, maybe you're just a visitor. But those who are predestinated, right, to live with the Word, you are sitting there. While you are listening, umiiral ang kapangyarihan, ang quickening spirit. Alam ba ninyo, kapag kinasihan ng Banal na Espiritu Santo ang salitang ito, umiiral ang buhay, umiiral ang Espiritu. Saan?
sa mga sumasampalataya. Maliban hindi kasihan ng Diyos ng kanyang Espiritu, ang kanyang salita, there is no life, there is no spirit, but thank God to those who are predestinated to live, to follow the Word of God. Kinasihan ng Banal Espiritu ang kanyang salita upang ikaw at ako ay nakakasunod, nakakapamuhay nang walang pag-aalinlangan, without murmuring, without wavering. Did you get me now? Hallelujah! Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan. See? Ulitin ko ha. Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan is unbelief. Yung salitang unbelief, yung hindi pagsampalataya. Right? Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Right? Kaya maraming magnanakaw, maraming nagsisinungaling, maraming nangangalunya, dahil ini-ignore nila ang word. Ini-ignore nila ang salita ng ating Panginoon. Once you ignore the word, you are committing sin. Why? Because that is unbelief. Yung hindi pagsampalataya sa salita ng Diyos, yun ang tunay na kasalanan. Yung pagsisinungaling, bunga lamang yan ng kasalanan. Kaya maraming tao pumapatay. Maraming tao nasasangkot sa mga krimen. Right? Dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Akala nila ang pagsisinungaling, akala nila ang pagpatay, akala nila pagdanakaw, yun ang pinakamatinding krimen. Ang pinakamatinding krimen, yung hindi pagsampalataya sa salita ng Diyos. Right? So right now, gusto tayo ng ating Panginoon na palayain. Alisin sa pamumuhay, sa ilalim ng kasalanan. Bawat taong bilanggo, alipin ng kasalanan. If you are predestinated upang mabuhay sa kanyang salita, kukunin at ilalabas ka ng Diyos sa pagiging alipin sa kasalanan upang huwag kang manatili sa kasalanan at ikaw ay sumampalataya sa kanyang salita. Amen. Hallelujah! Yes. Glory! Naunawaan ninyo. I'm hoping na nakukuha ninyo ang pinakabuod ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pa tayo sa last topic doon sa ating Lamb's Book of Life. Dito kinukuha pa lamang natin ang pagtrabaho at pagkilo sa Banal Espiritu sa kanyang pagtatalaga at pagsasaysay sa pamagitan ng kanyang paghahayag ng kanyang salita upang malaman natin at makikita natin kung paano tayo nailagay, nakasulat, nakatala doon sa aklat ng buhay ng kordero. Right? Sana nakukuha ninyo ako ngayon. Right? Kasi kung hindi natin tatalakay ng mga bagay na to, paano mo makukuha kung hindi mo maunawaan ang mga bagay na pinasimulang gawin ng ating Panginoon? So doon pa lamang sa kaisipan ng ating Panginoon, meron na tayong naaabot. Doon pa lamang sa programa ng Diyos, meron na tayong nakukuha. Doon pa lamang sa pagtatalaga ng ating Panginoon, meron na tayong nauunawaan. So sabi niya, having made known unto us. Sa verse 9, ulitin ko, having made known unto us, sa Tagalog, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Right? Habang ikaw ngayon ay nakaupo, naririnig mo ang salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng pangangaral at pagtuturo. Na dati-dati hindi mo nauunawaan. Ngayon nakikita mo ang kaunawaan, ito palang ibig sabihin na ito. Doon, ganyan, nagtatrabaho ang pagkilos ng ating Panginoon na ikaw ay nakaupo habang ikaw ay nakikinig, meron kang naunawaan. At habang meron kang naunawaan, nagpapasimula ka ngayon na magkaroon ng katanungan, Panginoon, ganito pala ang isang mananampalataya, kung paano kami sinunod, kung paano kami mabuhay. Without a preachers, without a teachers, without the fivefold ministry of Ephesians chapter 4 verse 11, paano makakarating sa atin ang paghahayag ng Diyos? Paano makakarating sa atin ang pagtuturo ng ating Panginoon? Paano makakarating sa atin ang pangangaral ng Diyos? Kaya gagamitin niya ang Ephesians 4:11, the fivefold ministry, in order for the saints to be perfected. Right? Upang sila ay sakdalin. Upang sila ay pahayagan. Right? Kaya napakahalaga ang nakikinig. Dahil ang pananampalataya ay nagpapasimula saan? Sa pakikinig. Saan? Sa salita at pangangaral at pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung di man tayo marunong makinig ng pangangaral, pagtuturo sa mga mangangaral? Yang mga Diyos ay kumikilos at magtatrabaho
sa kanyang mga ministro upang ipangaral, ipahayag, ituro ang salita at ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So kailangan nating makinig. Napakahalaga, napaka-importante ang nakikinig. Dahil maging ang Banal na Espiritu, nagsasabi niya sa kanyang banal na kasulatan, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Sino yung mga churches na to? Yung mga tatawaging palabas. Hindi yung church na gawa sa building. Kasi ang taong walang kaunawaan, kapag sinabi mo kasi church, ang tumatakbo sa kanilang kaisipan, yung gusali. Church. Yun ang alam nilang church. Pero yung talagang church, yung buhay na iglesia. Kapag tinawag kang iglesia or church, ibig sabihin sa salitang church, they called out once. Yung tinawag palabas. Right? Yan ang kahulugan ng salitang iglesia. Ngayon, tinawag kang iglesia dahil ikaw ay lumabas mula doon sa katatayuan mo na kung saan wala kang kalaman, wala kang muwang, wala kang nauunawaan. Pero nung ikaw ay nakinig mula sa salita ng ating Panginoon, ngayon tinatawag ka ng Diyos at nung ikaw ay lumabas at tinawag ng ating Panginoon, meron ka ng nauunawaan, naiintindihan mo na ngayon ang salita ng ating Panginoon. Why? Because the Spirit speaketh. Saan? Sa kanyang iglesia. Nangungusap, nangangaral, nagtuturo ngayon. Kaya meron ka na ngayong naunawaan. Ngayon, naunawaan mo ang kanyang salita, ang kanyang pagtuturo, kanyang mensahe, obligado tayo ngayong makinig. Pero kung inignore mo, right? At kung tinanggihan mo, tinanggap mo ang kaparusahan. Right? Pero kapag tinanggap mo ang salita ng ating Panginoon, bibigyan ka ng pakinabang. At anong pakinabang ngayon? Buhay na walang hanggan. Right? Buhay na walang hanggan. Kahit napakalaga, sabi niya, hallelujah. Balikan ko yung verse 8 at verse 9. Na pinasaganan niya sa atin. So, ibig pala sabihin, nung nahahayag, na ituturo sa atin ang kanyang salita, naunawaan mo ngayon, sumasagana. Right? Sabi niya sa English, wherein he hath abounded toward us. Sa Tagalog, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in himself, sa Tagalog, na ipinakikilala niya sa atin. Yung salitang ipinakikilala, inihahayag. Nakukuha ninyo ko ngayon. Yung salitang ipinakikilala, itinuturo. Nakukuha niyo ibig sabihin. Yung salitang ipinakikilala ngayon, ipinapaalam. Right? Ngayon, nasa sayo ngayon kung gusto mong malaman o hindi. Ngunit, taasa kung sasabihin sa inyo na mayroon talagang itinalaga upang makaalam. At mayroon ding itinalaga na hindi makaalam. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kasama tayo sa nakakaalam. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Kasi tayo pa yung nakakaalam sa lahat na kanyang ibinigay. Kaya nga sumasagana na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin, which is all about predestination. Pagtatalaga ng ating Panginoon. Kaya nga salamat, ulitin po muli sa ating Panginoon dahil kasama ka sa pagtatalaga ng Diyos na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Ngayon, nag-i-enjoy tayo. Nagbe-benepisyo tayo. Right? Yaman nakilala mo kung sino ka ngayon. Right? Glory! Paano natin maunawaan ngayon ang posisyon natin? Even our rightful position. Kapag hindi pinayag ng ating Panginoon Diyos sa mga bagay nito. But thank God, through His own revelation. The word revelation means is an act of revealing. Right? Ito ay gawaing isang paghahayag. At isa sa mga kahulugan ng salitang revelation, kung titignan natin, it is a revealing of God to human. Right? Ito daw ay isang paghahayag ng ating Panginoon sa tao. Pero yung nabanggit ko sa inyo kanina, hindi lahat ng tao ay mahahayagan.
Totoo, sinabi na salita, kapahayagan, which is the meaning of revelation. Makukuha nito ito sa mga definition ng salitang kapahayagan, yung pagpapahayag, which is the divine revealing or divine revelation. Yung makalangit o banal na paghahayag ng ating Panginoon sa tao. Right? Ngunit, ang Diyos ay maghahayag lamang sa mga pili na tao. Yung itinalaga, hindi lahat ng tao, totoo maghahayag ang Diyos sa tao, yung kanyang pinili. Not all people, not all human being, right, ay mahahayagan ng kanyang salita. Dahil kung lahat ng tao ay mahayagan, this is lahat ng tao in uniform ang kanilang pamumuhay. Hindi nag-aaway-away. Right? Hindi nagdidibatian. Yung salitang dibatian, hindi yung greetings, kundi yung pagtatalo. Nagdi-debate. Do you know, in the Bible, God hates debate. Ayaw na ayaw ng Diyos ang pagtatalo. Right? Ngayon, kung nahayagan ang lahat ng tao, this is sana isang pananampalataya. This is sana isang Panginoon ang pinaglilingkuran. Yamang alam natin at hindi natin may dideny ang katotohanan na sa panahon natin kinabubuhay ngayon, napakaraming pananampalataya umiiral. May naniniwala sa tatlong Diyos, may naniniwala sa isang Diyos, may naniniwala dalawang Diyos. Right? May naniniwala pa nga sa mga salitang ingkong. Right? Yung mga nakasuot na mga Nazareno. What kind of belief? What kind of belief? But there is only one faith that we need to follow. Meron lamang isang pananampalataya na dapat nating sundin. Isang palatayanan. That is one faith. At meron lamang tayo isang Diyos na dapat nating paglikuran. That is one Lord. At meron lamang tayo dapat isang bautismo. Right? Na sinusunod. Ano yun? That in the name of the Lord Jesus Christ. Ang sabi na po ng kasulatan, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, lahat ng mga nakatala doon sa Lamb's Book of Life, dapat nakakasunod, nakakapamuhay, nakikita, at lahat ng proseso na inihanda at itinalaga ng ating Panginoon sa bawat individual believer, predestinated believer, lahat sila ay nakakasunod sa proseso ng ating Panginoon. Right? Na dapat, kung gusto mo makita, ang iyong pangalan na nakatala sa Lamb's Book of Life, right? Kinakailangan, nasa proseso din tayo that we need to be born again. Right? Dadako tayo sa born again na yan mamaya, dalatalakay ko yan. Importante po yan. Napakalaga sa mga bagay na to. So, being God, He is our omniscience. Right? Ang lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman ng mga bagay nito. Hindi niya pinahintulutan na sa Kanya lamang. Right? Na siya lamang ang nakakaalam. Ngunit talagang sadyang may inilaan ang ating Panginoon ng lahat ng mga hiwaga ng Kanyang karunungan ito, maging Kanyang kalooban, ay Kanyang ibibigay, ipagkakaloob upang makaunawa at makasunod, upang makapamuhay at mabuhay na may kabanalan, yung Kanyang itinalaga. Sa pasimula pa lamang, alam na niya kung sino ang makakasunod. Sa pasimula pa lamang, alam na niya kung sino makapanghahawakan. Sa pasimula pa lamang, alam na niya kung sino makapagsasakripisyo. Sa pasimula pa lamang, alam na niya kung sino ang sincere at sino ang faithful. Right? Thank you, Lord. And that is God's omniscience. I just want to quote at mag-read ng mga quote sa pagkakataon ito. Glory to Jesus. Dito pa rin, bago tayo pumunta sa dito pa rin sa Sardisian. Angel, they sing. Now, dito sa message, keyword, bigyan kita. Now, if we impute omniscience to God. Now, if we impute omniscience to God. Kapag sinabing, ginamit ang salita impute, ang ibig sabihin nito yung paratangan. At kunin natin ang mga kahulugan ng salita impute. Paratangan, magparatang, magbintang, pagbintangan, ibintang, o sumisi. Pero dito, gagamitin natin ang salitang impute dito sa message na ito. Now, if we impute omniscience to God. Sa Tagalog sinabi ngayon, kung ating pararatangan na ang walang hanggang karunungan ng Diyos, kasunod dito, we must also accept that He is perfect in wisdom and righteousness. Dapat din daw nating tanggapin na siya ay sakdal at marunong at makatwiran. Did you get me now? Kaya ang message sabi niya, now, if we impute
omniscience to God, we must also accept that He is perfect in wisdom and righteousness. This plan of election and reprobation. Ano daw yan? Ito yung layunin, ito yung plano ng ating Panginoon sa mga pinili at sa mga reprobation. Kapag sinabing reprobation, ang kahulugan sa reprobation, sabi niya pagsumpa o pagdusta. Right? At meron pa tayong kukunin na mas malalim pagkahulugan, yung mga itinakwil o natakwil. They're already reprobated. Natakwil ang nasumpa. Kaya nga ang sabi niya, kung titignan natin ang salita ng ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon, pag ito ay pangaral, it's either blessings or curse. Did you get me now? I'm hoping na nakakasunod tayo ngayon. Dahil pinag-uusapan natin ang mensahe sa kapanahunan ito ay pagpatuloy ko. This plan of election and reprobation is the wisdom of God revealed in all ages, even as it says in Ephesians chapter 1, verse 3 to 11, which is the text that we use, right? To our topic, the Lamb's Book of Life. Continue. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Not to anyone. Hindi sa mga matataas na tao. Right? Hindi sa mga reverend. Hindi sa mga bishops. Hindi sa mga obispo. Right? Kanino daw? In Christ. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. This is not my word. This is the scripture. This is scriptural. Hindi tayo pwedeng magturo nang galing sa katuruan at kaalaman ng tao. Dahil ang tao, kapag hindi pinahayagan ng ating Panginoon, ito ay isang malaking kamangmangan. Ang totoo niyan, nasumpungan tayo ng biyaya ng ating Panginoon, nasa estado tayo ng kamangmangan. Pero nung tayo ay pinili, nung tayo ay tinawag ng ating Panginoon, tayo ay sinakdal, tayo ay tinuturuan upang malayo at maiwanan natin ang salitang kamangmangan. At kung ikaw ay inayagan, ibig sabihin, meron ka nang nalalaman. Hindi ka na mistulang ignorante. Hindi ka na mistulang isang inosente. Though before, mistulang tayong walang alam. Pero yun talaga ang pinili ng Diyos, yung mga walang alam, dahil sila ang handang magpaturo. Unlike sa mga tao noon na nagmamarunong, nagmamagaling, hindi magpapaturo yan. Just like yung mga naunang mga sekta ng mga Hudyo sa panahon na yon, which is the Pharisees and the Sadducees. Maraming alam. Right? Mga legalist. Right? Mga self-righteous. Akala nila sila lang ang totoo. Pero nung dumating si Kristo sa kanila, mistulang ang Misayas ay tinawag na isang Beelzebub. Ibig sabihin sa ang Beelzebub, prinsipe ng masama ng demonyo. Bakit? Dahil hindi nila abot, hindi nila makita, walang kapahayagan. Pero merong mga ilang mga tao na pinili ang Diyos sa panahon yun upang sumunod at manatili sa kanyang salita. Kaya maraming tao sa panahon noon, sa pamagitan pa lamang ng talinghaga, hindi na sila nakakasunod. Pero nung ibaling ng ating Panginoon kanyang salita sa kanyang mga pinili, sa kanila sabi niya, ibinigay ko ang aking salita sa pamagitan lamang ng talinghaga. Ngunit sa inyo mga pinili, ibinigay ko sa inyo ang kaunawaan ng mga talinghaga. Though we have the message in our time, right? Kinakailangan nating makita. Maaring maraming makarinig ng mensahe. Maaring dati sa kanila ang impormasyon ng mensahe, ngunit hanggang doon lamang sila sa impormasyon. But to the elect, to the chosen one, to the predestinated ones, hindi lamang sa pamagitan ng mensahe dumating ang mensahe nito sa iyo. Dumating ang kaunawaan ng mensahe sa buhay ng mga elect na ito na pinili ng ating Panginoon. Can we clap for His Lord? Salamat sa Diyos. Walang hanggan ako magpapasalamat sa aking nakita, aking nasumpungan na ito ipinagkaloob ng Diyos sa kabila ng aking pagkukulang. Sa kabila ng aking kamangmangan. Right? Sa kabila ng aking mga kasalanan. But I found grace. Nakasumpong ako ng biyaya. Kanino? Sa ating Panginoon. Dahil sa loob ng biyaya, nakapaloob ang privilege. It is a great privilege to the believer to have a privilege which is God's amazing grace.
na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Salamat kung tayo ngayon ay bahagi doon sa bahaging ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let us enjoy God's blessings. Amen. God's revealing of His Word. Yes. The message of the hour na kanyang ibinigay sa iyo dahil hindi lamang dumating sa iyo ang mensahe, kundi dumating sa iyo ang kaunawaan ng mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. You're included to the good pleasure of His will. Amen. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Sino kanyang mga sinisinta? Ikaw at ako. Amen. Ako at ikaw. Tayo na narito ngayon na pinili. Bisa pa natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Woo. Praise the Lord. In whom we have redemption. Nakakasunod ba? So they say, okay, that's great. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will. Thus, if God has so designed that there be those whose names are placed in a section of the Lamb's book of life, and cannot be erased, for they are the names of His bride. Is that clear? Is the message is clear? Sa bawat isa sa atin. Sabi niya, thus, if God has so designed that there be those whose names are placed, P-L-A-C-E-D, nakatala na. Nakasulat na. Nakalagay na. Naruroon na. Right? Where? In a section of the Lamb's book of life. Ang kasunod sinabi niya, and cannot be erased. Why? For they are the names of His bride. Capital B, R-I-D-E, which is the bride of the Lord Jesus Christ. They are chosen. They're predestinated before the foundation of the world. Having made known unto them, unto us. Right? To know the mystery of His will. Oh, glory. Praise be to God. Hallelujah. Then, we must accept that. If you are a bride. If you are a predestinated bride, you will accept it. But, if you are a predestinated bride, you will ignore it. Right? Dalawa lamang. It's either you accept or reject it. Accept it or reject it. Right? Pero salamat. Isa akong bahagi upang tanggapin. Pinili ako ng Diyos. Maaari sa kinaupuan, Pastor, hindi lamang ikaw, maging ako, pinili din ng Diyos. Sama-sama tayo ngayon. Lahat na nagdanasa na pinili ng ating Panginoon, sama-sama tayo. Having made known unto me, no, not unto me, unto us. Sama-sama tayo ngayon. Right? Pinagkaisa tayo ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Glory! If it also states that there are those whose names were placed in the record of the book of life, but in the foreknowledge of God, they were to fall and have their names removed.
Saan daw? Hindi siya lang sa Book of Life, ha? Sabi binanggit niya sa taas, sabi niya, it's the Book of Life. Did you get me now? Hallelujah. Those whose names were placed in the record of the Book of Life, but in the foreknowledge of God, they were to fall and have their names removed. We must accept that. And anong dapat natin tanggapin dito? Hindi yung pangalan natin na naalis, kundi yung kaunawaan, yung understanding, right? Nakukuha ninyo yung very essence na mensahe sa umagang ito. Sinabi niya rito, ibinibigay niya sa atin ng kaunawaan, di ba? By God's foreknowledge of God, they were to fall and have their names removed. We must accept that. Ano ang dapat natin tanggapin? Yung unawain. Dapat nating maunawaan. Right? Ang mga bagay na ito. And if there are those whose names were never placed upon the record of life, we must accept that also. Right? Right? Bakit? Kasi kumikilos ang ating Panginoon through His own predestination. And God is by foreknowledge. Right? Ibinibigay sa atin ang kaunawaan ngayon. At ngayon nauunawaan natin ngayon. Right? Ngayon hindi na tayo nasasaktan. Kundi tayo tinutuwid. Bakit? Dahil tayo iniibig. Dahil tayo minamahal ng ating Panginoon. Kaya ngayong rebuke and chasten ng ating Panginoon dumating saan? Sa kanyang nobya. Dahil ikaw ay sadyang sinisinta ng ating Panginoon. Right? Kaya dumating sa atin ang pagtutuwid. Continue. And if there are those who will enter into life eternal, after the white throne judgment solely on the grounds of being good and kind and just to be elect of God who are His brethren, then we cannot but accept that. For who knoweth the mind of the Lord, that He should instruct Him. Right? And that was written in the 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Sabi niya dito, for who hath known the mind of the Lord that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Kaya nga tayo nakakaunawa. Kaya nga tayo nakakasunod ngayon. Kaya nga dumating sa atin ang clear of understanding. It is because of the mind of Christ is now in you. Sino makapagtuturo sa atin ngayon? Right? It's only God. It's only Christ that's in your mind now. Ang pwede magturo sa bawat isa sa atin. No one. No anyone. Walang sino man. It's only Christ. Since He is in your mind. Kaya sabi niya, now we have the mind of Christ. Hallelujah. To God be the glory for that. Amen. Pagpatuloy ko, rather, let us be subject in faith to Him who is our Father and live. From the Sermon Sardisian Church Ages. Do you believe? Pupunta tayo ngayon sa another topic natin, sa another quote ng bawat isa sa atin that I've mentioned to you a while ago, ng lahat ng mga proseso ng ating Panginoon upang lubusan nating makita at malaman at tiyak tayo sa ating kalalagayan. Since God put you in the rightful position, you are very positive. Positibo ka sa tinatayuan mo. Positibo ka sa pinangahawakan mo. Hindi ka nag-aalinlangan. Kaya nga lahat ng proseso na pinagdadaanan mo at dadaanan mo, nakakaabot ka, nakakatanaw ka, nakakaunawa ka, nakakasunod ka. Dahil lahat ng mga itinalaga ng ating Panginoon na nakalaan bilang isang nobya na nakatala doon sa aklat ng buhay ng kordero ay kinakailangang makita ang lahat ng proseso, kinakailangang mag-manifest. Nahahayag na isa sa katuparan ang salita ng ating Panginoon Diyos sa bawat buhay natin. Because until now, we're still on the process. Right? Pero ngayon, nato tayo sa proseso ngayon. Don't be scared to declare your rightful position. Huwag tayo maging negatibo. Right? God gives you a power and authority to declare your rightful position to His body. Sa kanyang katawan. Ibinigay sa iyo ang tamang kalalagayan at tamang katatayuan sa bawat isa sa atin upang ang iyong pangalan ay tiyak ka na naroon sa pamagitan ng iyong pagsunod at pamumuhay. Sa iyong paglakad, nakikita mo, nakakatanaw ka, nakakaunawa ka. Dahil binigyan ka ng Panginoon ng clear understanding, hindi carnal understanding, but a clear understanding since God instruct you. Since God teaches, since God revealed, since God made known unto us His mystery of His will.
Ngayon, nakakaunawa tayo. Right? Hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo naduduwag, parang bagang siya kata dito, siya kata dito. Huwag mo sabihin na siya kata dito. Sabi mo, ako ito! Ulitin ko muli, kung ang Panginoon nangusap mula kay Job, nasaan ka, Job? Nung lalangin ko isang libutang ito, natememe si Job, right? Amen! Pero iba ngayon, sabihin mo sa mga nobya ngayon na pinagkalooban ng hiwaga o pinagkalooban ng pagpapahayag ng kanyang hiwaga. It is because through His foreknowledge, ibinigay sa iyo ang paunang pangungusap, ang paunang understanding, ang paunang katuruan at pangangaral ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, kahit na sino pang mangusap at sabi sa iyo, nasaan ka nung lalangin ang sanglibutang ito? Hindi magdadalawang isip ang nobya ni Kristo, ako ay nasa kaisipan ni Kristo. Right? At yan naman po ang totoo. At yan naman po ang tama. Kaya nga si Kristo ay nasa iyong kaisipan, you have the mind of Christ. Ngayon, you are very clear to your own authority and power to declare your rightful position in the body. Right? Are you there? Glory! Kaya nga, kinakailangan makita din natin ang lahat ng mga nakatala doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Kinakailangan sa proseso makita at dumadaan tayo upang tayo man ay magkaroon ng panibagong kapanganakan, right? Upang makita natin kung anong buhay natin pinamumuhay ngayon. Maliban na hindi ka may panganak na maguling, sabi ng banal na kasulatan, right? Hindi ka makakaparoon sa kaharian ng Diyos. Right? Amen? Kung hindi ka makakaparoon sa kaharian ng Diyos, paano po pa makikita ang iyong pangalan kung naroon nakatala sa Lamb's Book of Life? Right? So kinakailangan nakakasunod tayo, nakakaunawa tayo, upang malaman kung saan talaga tayo nakatayo at nakatala. Right? Salamat dahil tayo ay nakatala doon sa aklat ng buhay ng Kordero. The new birth, do you believe, pulls out your name from the old book. Right? Dahil doon sa old book, sa pasimula, kung hindi pa tayo dumarako sa ating kalawang kapanganakan, tayo ay nabubuhay mula sa lumang kalikasan natin. Right? To our old nature. Kaya kung tayo nabubuhay mula sa old nature natin, we speak like the language of the unbeliever. Did you follow me now? Tayo ay nangungusap ng pangungusap ng mga hindi mananampalataya. At kung tayo nabubuhay mula sa lumang pamumuhay natin, nawala pa sa atin ang salita at kapahayagan ng ating Panginoon, tayo man ay lumalakad katulad ng lakad ng mga hindi mananampalataya. Do you believe that? Pero nung dumating siya sa atin, at maganap at dumating ang tamang panahon, upang ang lahat ng pinili at lahat ng itinala mula doon sa Lamb's Book of Life, ay kinakailangan kayong mag-manifest. Kinakailangan lumabas. Right? Upang sila ay makitanan. Upang sila ay makita kung ano ang lakad at pamumuhay ng bawat isa. Ngayon, sa atin ngayon, bilang mga mananampalataya, tayo ngayon ay nasa proseso upang sa panibagong katatayuan, sa panibagong buhay, sa panibagong kapanganakan, tayo ay ilalagay ng ating Panginoon. Ipamuhay ang bagong pamumuhay. Lisanin ang lumang pamumuhay. Ang makalumang kalikasan, right? Ang makalumang buhay ng bawat isa sa atin. Do you believe that? We Christians need the new birth in order for us to be restored back to what we were in the beginning. Para baga yung nabanggit ko kanina, na nung si Adam ay lalangin ng ating Panginoon ayon sa wangis ng Diyos. At ang Panginoon binigyan sila ng power, authority, right? Just like God sa mga panahon yun. Sabi ng Panginoon, mangusap kayo sa lahat ng mga may buhay. Utusan ninyo ano bang mga bagay na narito ngayon. Sila susunod sa iyo. That is the power of the spoken word. Na mayroon ng Diyos. At yun din ang ibinigay ng ating Panginoon. Ngunit dumating ang pagkakataon sila ay mahulog sa kasalanan sa pamagitan ng hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Yung kanilang rightful position ay nawala. Right? Nawala. Pero ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, lahat ng nawala ni Adam ay ipapanumbalik sa atin ngayon, sa panahon ngayon.
sa anyo ng nobya ni Kristo. Ibabalik tayo ng ating Panginoon sa ating rightful position. Nakakasunod kayo sa akin ngayon. Hallelujah! Sabi niya dito, we Christian need the new birth in order for us to be restored back to what we were in the beginning, the spotless, blameless bride of Jesus Christ. Only when we are born again can we rest assured that our names are truly written in the Lamb's Book of Life. The new birth frees us from God's wrath and judgment. In other words, ang bagong kapanganakan ang siyang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Did you get me now? The new birth frees us from God's wrath and judgment. According to John chapter 3, verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Right? Maliban daw na ang tao hindi may panganak na maguli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. So maliban na hindi tayo may panganak na maguli, ano mo makikita ngayon? Ang iyong pangalan ay nakatalang na sa Lamb's Book of Life. Samantalang sinabi ng Biblia, hindi ka makakarating sa kaharian ng langit. Kung hindi ka makakarating sa kaharian ng langit, hindi mo rin makikita ang pangalan mo kung nakatalang doon sa Lamb's Book of Life. In other words, you are not redeemed. You're still living under sins. Kaya nga, sinabi niya dito, kinakailangan may panganak ka maguli upang ikaw ay mapalaya sa kasalanan, upang ikaw ay makasunod at makapamuhay ng panibagong pamumuhay. Right? Sinabi na ba ng kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang sino mong tao daw ay na kay Kristo. Siya ay isang bagong nilalang. Kaya nung tayo ay mayroong kasipan mula kay Kristo, since God's in you, and the mind of Christ is in you, now, you are a new creature. Right? Yung bago mong pagkatao, wala na. Yung old nature mo, yung makalumang kalikasan mo, kung dati-dati, mapagmura ka, wala ka nang sinasabing expression, puro nala'y pagmumura, katulad ng ginagawa ni Tatay Digong, right? Right? Masakit pangungusap, lagi nagmumura. Hindi na dapat. Nakukorek yun. Kapag ikaw ay sinila na maguli, yung pagmumura, mapapalitan ng praise the Lord. Hallelujah. No wonder, makikita nyo mga believer ngayon, hindi na sila nagmumura. Marami nga, nagmumura yung mga Ilocanong pagmumura. Puniti talagang, puniti, yung malutong, ano yung Ilocanon malutong? Yung, nasarangsang. Apunit ang nga pa nagsasaw niya, nasarangsang. Ay, diyan pa ilang nasaw, nasarangsang. Puna yan. Malulutong na pangungusap. Right? Bakit nagagawa nila mga bagay? It is because of unbelief. And that is under sin. Kasalanan. Pero nung tayo isang bagong nilalang kay Kristo, nalatak na nasarangsang, may baga, madaydayaw ka. Ibaga tayo man madaydayaw ka po! Nagkapsot. Hanyo sa nga kayat eh. Baga tayo man madaydayaw ka po! Mamisipay, madaydayaw ka po! Amen! Kasalamang gangganas tayo ha? Pero ang isang tunay na sabik sa salita ng ating Panginoon, wala kang gagawin, wala kang sasabihin, madaydayaw ka po. Kahit sa sakyan, kahit kinakaupo, Ilocano ko kahit po, madaydayaw ka. Anyaman iti makita, pagyamanan, kinapo. Agyaman na ka po, may saak nga binalbali. May saak na nabalbaliwan! May saak ka naging kapanunutan! Ngayon kayong tuting! Katsak na ituting kanya! Right? Nga may saak nga, mabalbaliwan. Kititata, may saak nga, baro. Nga parswa. Baro nga parswa. Pumaay. Napakaganda, di ba? Pakinggan yung mga bagay na yun. Baro nga parswa.
Kat no, sikakit may saka nga baro nga parsuay tata. Amin nga panagsasawag kat baro. Yes. Amen? Yes. Amen. Ultimong panagkanta kat baro. Hindi kat awan ti sabali nga kang kantam no awan dagiti kanta dagiti eagles ken scorpions. Nagan pa lang kat scorpions. Napuna yan. Right? Awan iti kang kanta no di kita dagiti rock and roll panagkanta nga awan iti kamamaay na. Tama ba ako? Ano na tsambahan ko yung salita kamamaay ano? Hallelujah. Awan ti kamamaay na. Ngimitan ta, since God calls you, that you are now a new creature. Because you are now already in Christ. If any man be in Christ, he is a new creature. Ngayon, umaawit ka na ng isang papuri sa Diyos. Tinalikuran mo si Scorpions, tinalikuran mo si mga Eagles, tinalikuran mo si April Boys. Right? Ang inaawit mo ngayon ay Eagle Boys. Eagle songs, right? Hallelujah! Wala kang awitin ngayon kundi ang papuri sa ating Panginoon. Madaydayaw ka. Hallelujah. Madaydayaw ka. Amin nga dayaw ko ititid tayo. Amin nga panagyaman. Itid tayo, iti ako. Yes. Sa iso na iti, nangtin iti baro nga parswa. Amen. Kada tayo. Iso nga, itatakot na balbaliwan, iti tunggal may sa nga namati, iti sao, iti ako. Agyaman tayo kat may saka nga na ituling. Right? May saka kadagiti plano iti ako ngadda iti kapanunutan iti ako. Yes. Right? Amen. You are one of them. Amen. You are one of them. Hallelujah. Do you believe in the message? This is what the prophet message explained this whole process of the new birth in the message invisible union of the bride. Now I quote before we close. In a message, invisible union. Keyword. Your name of your first nature was born. That is the message of the invisible union. Now I read the quote. Your name of your first nature was born and put in a book of life. Hallelujah. And all your deeds was wrote in it. Two. Everything you done under that nature was put in a book called the book of life. The first life or your first union, you were joined in a verb by nature. A natural act, a natural human being, associated, men and women together, associated together in sexual affair, which brought your first life here, and that's associated with sin and death. It was nature associated with death. Right? Saan nakatala yun? Sa old book natin, sa old nature ng bawat isa sa atin. Continue. Your first husband that had ruled over you was your nature by natural birth. Naturally, you love the world. That is what I mentioned to you a while ago. Dahil kapag ikaw ay hindi pa binago, ikaw ay mangungusap katulad ng mga unbeliever. Lalakad ka katulad ng mga unbeliever. Right? Mabubuhay ka sa pamamagitan ng iyong lumang buhay. Right? Yes. Na hindi binabago. Isinila ka sa natural na ganito. Right? Susunod ka at mabubuhay ka sa pagkasilang na kasama mo. Anyo ng kasalanan. Right? Glory! Pero kung titignan mo ang layunin ng Diyos, being one of a chosen, a predestinated bride, in the program of God, in God's mind, right? You are perfect. Thank you. You're perfect. Amen. Right? Sinless. Pero tayo nabuhay sa pagkatao natin ito. Likas sa atin dahil nakasama tayo sa kasalanan. Kinakailangan tayong dumaan sa proseso. Kaya nga ito yung binanggit ko sa inyo kanina. Dapat nakikita natin yung proseso kung paano tayo pinoproseso ng ating Panginoon. Right?
kung paano pinapakita ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Right? Tayo ay nakakaunawa. See? Parang mga iba, Brother Robin at si Brother Robin, yung mga iba parang marami nandun sa likod. At sana si Brother Robin, papasukin yung mga sayang ang mga mensahe nito. Right? Ayaw kong masayang ang mga mensahe nito na dapat sana makaunawa tayo at hindi sana mapupunta sa walang pakinabang ang mensahe. Narito tayo upang maging bahagi sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, upang bigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon sa mga mensahe nito. Right? Narito tayo makipag-fellowship, narito tayo upang makipagsama, makisama sa mga gawain, upang magkaroon tayo ng spiritual understanding. Right? Sana huwag niyo ikatisod ang mga pangungusap na ito. Ito ay pakinabang para sa inyo. Sa bawat isa sa atin. Amen? Gusto natin lumago sa pananampalataya? Listen! Hear the word! Hear the message! Because faith cometh by hearing! Hearing by the word of God! Diyan nagpapasimula ang pananampalataya sa pagkikinig sa salita ng ating Panginoon. Continue. Your first husband that had ruled over you was your nature by natural birth. Naturally, you love the world because you are the world and part of the world. Is that right? Your desires was by nature to love the world, which you're a part of. You're a part of nature. You believe that? And that's your natural thing. That's the reason you have to be born again. In John chapter 3 verse 3 that I mentioned to you a while ago, you have to separate. You have to die to that first husband. Right? You can't live with it. Saan daw? Sa kasalanan. Pananatili sa unbelief, sa kasalanan. Kung ikaw ay isang bagong nilalang ngayon, dapat panibagong buhay, panibagong anyo, panibagong kalakasan, panibagong lakad, panibagong pangungusap, panibagong awit. Ang ating inaawit. Ang ating ginagalawan. Right? Dahil tayo ay binago. Kung natin lokano kit may saka nga baro nga parswa. You are now a new creature. Since Christ in you, everything are passed away, but His word shall never pass away. That is His word. Yan ang kanyang salita. Still there. That's the reason you have to be born again. John chapter 3 verse 3. You have to separate. You have to die to that first husband. The world, the unbelief. Did you follow me now? You can't live with it. You just can't say, well, I'll divorce him and hang him up here till the occasion. Sabi ng message, no sir. Ang isang tunay na binago, hindi mo para bagang gagawa ka lamang ng divorcement. No. Kasi sa divorce, meron kang kasulatan lamang na o na kontrata na sinusulat. Pero it difference sa separation, pinag-usapan natin dito. Kapag ikaw isang bagong nilalang, sinabi niya rito, kinakailangan may mamatay. It is not about divorce, right? Hindi. Ano yung mamamatay? Yung old nature. Yung sin natin, kinakailangan patayin. Yung unbelief natin, kinakailangan mamatay. Right? Paano tayo makapamuhay? Maaaring sabihin mo ngayon, bago-baguhan ka lamang, pero yung kasalanan mo, isinabit mo lang. No wonder kapag isang babae na buhay na may kabanalan, dapat mabuhay tayo na may kabanalan, maging kalalakihan. Right? Yung luma mong kasuotan, wag mong itago sa cabinet. Right? Kinakailangan sunugin mo yan. Alisin mo. Right? Kasi every time na buksan mo yung cabinet, nakikita mo marami kang naaalala. Ganyan ang ginawa ng Diyos nung tayo ay patawarin ng ating Panginoon. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. It is because of our sin. Because of our unbelief. Right? Ang lahat ng kasalanan natin nung ito'y mahugasan, ito ay kinalimutan ng ating Panginoon sa lahat ng pagkalimot. Wala siyang inalala kahit na any single sins sa bawat isa sa atin. Doon marami tayong mga pagkukulang at kahinaan, pero hindi tumitingin ang Diyos sa kahinaan ng kanyang pinili. Hindi tumitingin sa mistake ng bawat isa sa atin. Kundi nakatingin siya sa isang hinugasan, sa isang pinatawad, sa kanyang iniibig, sa kanyang sinisita, sa kanyang tinubos. Ikaw at ako, kaya ipinagkaloob sa atin ang paghahayag upang maunawaan natin ang paghahayag ng ating Panginoon ng kanyang hiwaga ng kanyang kalooban. Are you there? Hallelujah. Praise God. Thank you.
Glory. Hallelujah. Well, I'll divorce him and hang him up here till the occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. The nature of the world has to die. Every speck of him has to die. You have to be reunited again with another nature. Right? Isang panibagong kalikasan. Right? Ang umusbong at mabubuhay. Which is your new nature. Kung natin Ilocano, barunga parswa. A new creature. Continue. You were separated from your first union by spiritual death. Now, you are born again. Kaya salitang born again, it is not the word na organisasyon, sekta, o denominasyon. But the word born again is the word of God that we need to be born again. Kaya maraming tao, pinagtatawanan nila ang salitang born again. Pero hindi nila alam, dapat ang mga talagang susunod sa salita ng ating Panginoon, kinakailangan may panganak na maguli. Can you say amen for that? Amen. And that is the word of God. Salita ng ating Panginoon yan. That we need to follow and we need to believe. Hallelujah! You were separated from your first union by spiritual death. Now you are born again or remarried again to the new spiritual union. Of not your natural life of the things of the world, but of eternal life. The germ that was in you at the beginning found you. Now, your old book is gone with your old union. Now, your name has been transferred. Now you say, do you mean to tell me that my old book, God put it in the sea of His forgetfulness? Amen. You stand perfectly. Can we say amen? Amen. Before God. Now your name is now in the new book. Not in the book of life. But the Lamb's book of life. Amen. Bakit? Lahat ng tinubos ay inilipat doon sa aklat ng buhay ng kordero. Dahil sila yung mga tinubos. Sila yung mga natubos. Dahil sila ay hawak ng nagtubos. Right? Thank you, Lord. Hallelujah! But the Lamb's book of life, what the Lamb redeemed, not the old book of your natural union, but your new bride. Hallelujah! Your new life is in the Lamb's book of life, your marriage certificate. Hallelujah! Where your true eternal germ from the beginning takes hold. Amen. Yes. Now, you're not only forgiven, but you're justified. Thank you, Lord. Glory! Yes. Justified. Romans 5:1 said, Romans 5:1 said, therefore, being justified by faith, look up the word. The word don't mean forgiven. The word means justified. It don't mean you're forgiven, but the word justified. As though you never done it. Amen. It's not even regarded at all. How's it done? In God's book of the sea of forgetfulness, your old book and marriage is divorced and dead. And it's not even in the memories of God. Amen. Kita nyo kung paano gumagana. Right? Ang amazing grace ng ating Panginoon. Yes. Right? Tinanggal niya sa kanyang memory. Right? Lahat ng kasalanan mo. Pero ang tao, kapag nagkasala, nakaregistered sa kanyang memory. Hindi siya makalimot. Hanggang pagdating ng tao na nagkasala at nagbago at nabubuhay lumalakad ng isang bago, ang nakikita niya yung lumang pagkatao pa rin niya. Ang nakikita pa rin hindi na yung bagong pagkatao, kundi yung luma pa rin na nakikita niya, hindi niya ma-overlook. Pero iba ang Diyos. Kapag nagpatawad, naghugas ng kasalanan ng ating Panginoon, kakalimutan niya sa dagat ng pagkalimot lahat ng ating kasalanan. Madapa ka man, magkulang ka man, hindi na niya titignan na yung kasalanan, kundi titigin sa iyong pagtayo at sa iyong pagpapanumbalik. Right? Doon aalalayan ka ng ating Panginoon. Right? Hindi bagat napag-usapan natin nung Biyernes, na ang lakad mo bilang isang matuwid. Right? Ito ay tinalaga ng ating Panginoon. Maaaring ikaw ay madapa, ngunit ang kamay ng Diyos ay nariyan upang ikaw ay alalayan. Itayo!
Right? Kung ikaw ay madapa, naroon ang kamay ng Diyos upang ikaw ay palakasin Thank you, Lord. ng ating Panginoon. Why? Because that is the order of the Lord. And that is God's order. Amen. Yes. Glory. Therefore, being justified, you were accused. You never done it in the first place. The old unions in the sea of God's forgetfulness, you wasn't married to it to begin with. He, the bridegroom, bore your shame himself for you in your place. He took your place. Amen. For you were predestinated for him to be in his bride. When? Before the foundation of the world. The Bible said so. You are the predestinated seed. Thank you, Lord. The Word of God. And if you're a predestinated seed, if you have a seed, dating sa yung quickening power. To quicken the seed that was in you, that was deposited in you. But in non-seed, there's no need to quicken. Why? Because there is no seed. But thank God, you are predestinated seed of God. Hallelujah. Continue. How did you come to do this? You were sealed into it by your first marriage to your adulterous parent Eve. It's no fault of your own. By your natural birth, you come after Eve. Committed adultery. That's the reason you was born an adulterous. You were a sinner to begin with. That's right. You was deceived into it. You had no, it ain't your fault. You never did it because that little germ that was in you was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's Book of Life. Kita nyo? Ang ganda ng pag-iral ng ating Panginoon. One of these days, pag-aaralan natin, lalalim tayo ng konti. There's a controversy na umiral sa ating panahon ngayon. Na kapag ang isang bata na pinanganak out of wedlock, right? Siya ba ay maliligtas o makukuha sa rapture? Pag-aaralan natin isa sa pagkakataon. Napaka-importante ang mga bagay na ito. Ngayon, nakita natin, iba ang pag-iral ng dugo ni Kristo. Kung noon, ang pag-iral ay dugo ng hayop, nananatili pa rin ang kasalanan. Ang kasalanan ay naroroon. Tinakpan man ang dugo ng hayop. But the sin is still there. Pero pagdating sa bagong tipan, mula sa ating Panginoon, as I mentioned to you a while ago, na ang Diyos ay naganyong tao in order to redeem. Na ang Diyos mula sa Espiritu ay naganyong tao upang tumupos. Dahil sabi nila, paano mamamatay ang Diyos? In a form of Spirit. Yes, He can die in a form of Spirit. He can save in a form of Spirit. He can save. He can redeem in a form of Spirit. In order to redeem, in order to save, God must change His form. The reason why God manifested in flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. Yaan ang dakilang layunin ng Diyos kung bakit siya nagsakatawang tao. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakatawan ng tao ng Diyos ay confusion pa rin sa mga tao. Bakit? Dahil sila nakikinig sa katuruan ng tao. Nakikinig sila sa kanilang mga teachers kung saan nanggaling. But stay with the Word. The Lord and the Word will teach you and will lead you to all the truth. Because the Word is the truth. Ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. Hindi galing ito sa anumang paaralan. Hindi galing sa university. Hindi galing sa anumang Bible school. Hindi galing sa mga theologians. Galing ito sa salita ng Diyos. This is the Word of God. Anong pipiliin natin? Ang katuruan ng theologians o ang katuruan ng ating Panginoon? Right? Stay with the Word. He's the Word. Right? Dahil nung tawagin ng Panginoon si Pedro, isa lamang siyang isang taong kulang sa pag-aaral. Isa lamang siyang mangingisda. Pero nung tinawag siya ng Diyos at ilid siya sa katotohanan, punong-puno ng kapahayagan si Pedro nung siya'y mangaral at sumunod kay Kristo.
Right? Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Still there. Yes. Glory to God. Continue. You're standing completely. Tama ba yun po? Yes, tuloy-tuloy yun. Sige, ulitin ko kanina, binasa ko. No! It ain't your fault. You never did it because that little germ that was in you was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's book of life. Thank you, Lord. You are standing completely. Why? Because you're predestinated. You're a chosen one. In God's program, you are complete. You are standing completely. Amen. Right? Lord. Nakatayo ka. Sakdal. Sa harapan ng ating Panginoon, you're standing completely. You never sinned in the first place. Because you're predestinated. Thank you. You're a chosen ones. Right? God don't even know it's in the sea of forgetfulness. You never did it. You were accused of it by the accuser. But really, from the beginning, you were predestinated to be son or daughter of God. You are standing there. Was. W-A-S-H-E-D. Ibig sabihin, nahugasan ka na. You are already washed. Amen. 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 And your old book of divorcement put away and is dead. Absolutely out of existence. Even in the mind of God. Bakit? Kasi kinalimutan na nga niya sa dagat ng pagkalimot eh. Yes. Right? Hindi gumagana ang memory ng Diyos dyan sa kasalanan mo pinatawad at tinugasan. Praise the Lord. Can we clap your hands to the Lord? Hallelujah. Oh, glory. Diyan yung makikita ang kamanghamanghang biyaya ng ating Panginoon na umiiral sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga tayo, nakakasunod eh, tinuturuan tayo ng Diyos. Hinahayag niya ang kanyang mystery of His will. Right? The heavenly wisdom. The hidden wisdom. Right? Amen? Ang Diyos lamang ang maghahayag dito, hindi pwedeng tao maghahayag dito. It's only God. Because this is God's hidden wisdom. And this is the mystery of God. Right? So sino maghahayag? Yung bang mga theologian? No. Cannot be. Ang Diyos mismo. Kaya nga yung word na revelation means is an act of revealing. God will reveal His word to the human being, not all to the human being, but to the elected. A chosen ones, a group of people who are predestined to see and understand and to follow and to live the word of God. Salamat. Dahil bahagi ka. Amen. At bahagi ako sa mga bagay na ito. But really from the beginning, you were predestinated to be a son or daughter of God. You're standing there, washed, and your old book of divorcement put away and is dead. Absolutely out of existence, even in the mind of God. You are the virtuous bride of Christ. Amen. Kapag sinabing virtuous, malinis, Thank you, Lord. Hallelujah. banal, walang bahid tungis. Yan ang ibig sabihin sa tang virtuous. Amen. Sa paningin ng Diyos, sa programa ng Diyos, you are a virtuous bride. Right? Hindi niya nakita na ang mga bagay na ginawa mo. Kundi ang nakikita niya ay yung pagiging pinili ng ating Panginoon sa kanyang paningin, sa kanyang programa. You are a virtuous bride of Christ. You are the virtuous bride of Christ, washed in the blood of Christ. Precious! Oh, glory! Amen. Mahalaga! Virtuous! Walang bahid tungis, malinis. Sinless! Walang kasalanan. Ibig sabihin, walang kasalanan sa programa ng Diyos, you are sinless. Because you're already forgiven. Yes. You're already washed. When? Before the world was born. Before the world began. Why? Because the Lamb was slain before the world began. So, if the Lamb was slain before the world began, the bride in His mind is already washed. Is already redeemed. It's precious. It's virtuous. Right? Oh my.
Napakaganda ng programa ng ating Panginoon. Ngayon nakikita mo lahat ng mga bagay nito. One of His mystery of His will is now working and revealing to every one of us. Thank God for the revealing of the Word in our day. Thank God for the message of the hour na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Precious, virtuous, sinless Son of God is standing with a pure, unadulterated bride. Word that He was by the water of His own blood, that become flesh and manifested that He might take you, which were predestinated in the bosom of the Father. What is the bosom of the Father? The mind. Hindi ito yung actual. Right? Hindi tiyan. Right? Doon sa bosom ng ating Panginoon, which is the mind of God. Tayo ay binuntis ng ating Panginoon, hindi sa tiyan, kundi doon sa kaisipan ng ating Panginoon. You are included in God's program through His own predestination. By foreknowledge, you are chosen. Virtuous bride, precious, sinless, right? Spotless. Amen. Hallelujah. You are washed by the water of His own blood and become flesh and manifested that He might take you, which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning. The same as He was. Salamat. Amen. Dahil kayo, ito ang panahon na kilalanin mo that you are already restored. Since God gave us a message in the rightful position that in the last days, that God's promised that I will restore mga bagay na nangawala. Kahit sa ating mga magulang mula kay Adam, but God will restore it back again to His bride. Minsan isang araw, tumatayo ka ngayon bilang isang ikalawang Eva. You're the second Eve. And our second Adam, which is our Lord Jesus Christ, na nagbibigay ng quickening spirit, a quickening power doon sa seed na nasa sa iyo ngayon. Dahil sa seed na nasa sa iyo, the quickening spirit and the quickening power ay patuloy na kumikilos at nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. Ngunit, meron na talagang hindi kinikilos at tinatrabaho ng quickening power. Sino? Yung mga walang binhi. Sabi ng message, in non-seed, there's no need to quicken. Tayo natin tumayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. At nais ko tawagin yung mga umawit kanina. Father, yung mga young people kanina, please come. Father God, you're mighty. Now He's living in you. Glory to God. I hope na nakikita mo ang pag-iral at pagtatrabaho ng Santong Espiritu, which is your Father, is now living in you. Glory. Thank you, Jesus, O Lord. Father God is mighty, is living in me, Yes, absolutely true. and made in His image. I
ito, nasa pangunahan tayo ni Brother Romy sa isang panalangin bago po ibalik kay Brother Joshua. Ang muling pagkakataon ng ating gawain. Brother Romy, please. Manitayo ko man ng ako Diyos, diyaman kami Lord, thank you sa bisyo Lord na napasahan ng Lord God, thank you sa Panginoon nga sa saom, diliti na kami ito Lord. Tunaw na Lord, kas ko Lord, diliti ng kantaw Panginoon, pinakapsal Panginoon, ang sigati ang daka kami mga Diyos, ang tanayon o Lord. Simula pa hindi Lord God, damdamo Panginoon si Kano, ako Diyos sila, ng pilit kung gabisa kada kami mga Diyos. Kinangaro na Lord, kalagiti lang nangigami nga sasaw Panginoon, Diyos takit, patuloy Panginoon, ngit siya nga kabilmiti. Kung ganit ito puso mi Lord, iso Panginoon nga ipaggaraw Lord, kaya nagbiyak o Lord, kaya manipot itibibiyag. Hallelujah! Sa kada kami o Lord, God. Kaya nagamiyaman kami o Apo Diyos, kalagiti amin o Apo Diyos na inusar mo. Nang rona o Lord God, iti kami nga pastor Panginoon, patuloy mo o Apo Diyos nga ita nga bendisyonan itibiyag na o Lord, kastamit ang sububo nga pamilya na o Apo Diyos. Kastamit din kalagiti awan o Apo Diyos nga kapagsermi nga awan at natidate nga kanito nga aming o Apo Diyos. Patuloy mo iso daw o Apo The Diyos message nga of the hour. may nayon o Lord. Iti raksa kinarato o Apo Diyos nga mapaspasaran mi Lord, binumaran ranasan mi o Apo Diyos nga nagkapulaing tingka. Lord, dito yung Lord God nga pagdedayawan Panginoon nga nasantuan get dawat mi o Apo Diyos nga agsubli kami to manin Lord God iti sumaron nga Domingo o Apo Diyos kasi kasta may dayaw ka Yes. kaya mangigami manin Lord God kaya kiti nasasami o Apo Diyos nasasao kaya ulit o Apo Diyos kaya kiti brothers pa o Apo Diyos nga patuloy mo nga susarin di dito nga servisyo patuloy mo o Apo Diyos nga ita nga protektaran sila Lord sa di naman tiyan daw o Apo Diyos lalo Lord God kaya kiti awan ti dito yung Panginoon nga lugar o Apo Diyos. Yaman kami, sikati makamot itong galmisa kada kami o Apo Diyos. Iti sublime iti dayaw, gloria min panagyaman din kalaing o Apo Diyos. Tinagan niya po mi Yesu Cristo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng kanyang kabutihan. Amen. Oh, let's pray. At salamat, Sir Sen. Siguro ikaw may gawa nito ngayon, Sir Sen. It's good. Amen. Napakaganda nito. Amen. Yes. At muli ay nabibigyan tayo ng paalala para lahat na may mga kaarawan ay atin ay papanalangin. Ako man bilang yung pastor, nakakalimutan ko mga bagay na ito. Wala akong gagawin kundi just to greet you. Pero kapag napaalala ninyo ako, ay naalala ko mga bagay na ito na tayo natin manalangin. At bibigyan natin ng special na prayer ng mga ipinanganak dahil ito ay special day nila. Right? Prayer for July birthday celebrants. Dito nakatala mga kapatid natin, Brother Daniel Zenit, July 12. Brother Rolando Gulenya, si Brother Roland dito. July 3. Sister Hannah Lasuna, July 13. Brother Shakiro, si Shakiro na dito, Sabelia, July 9. Sister Betty Ronsal, Brother Johan Diazen, Brother John Paul Pakia, Brother Jerry Bugarin, Brother Daniel Pusan Pakia, Sister Leonila Santiago, Sister Julian Lazona, anak ito ni Pastor Jess, daga Bicol, Brother John Paul Evangelista, Sister Clenia L. Devora, July 31, Sister Gisa May Bugarin, July 9, Sister Carmen Baldovino, July 16. Ito ay talagang napaka-memorable ito, ito July 16 na ito, dahil doon nangyari yung malakas na lindol noon noong 1990. At Lunes yung hindi ako nagkakamali, at alas 3 ng hapon. Tanda-tanda ko yung araw na yung panahon at yung taon. At Brother Edward Jonathan Santos, July 3. Si Brother Sat Angelo Santos, July 28. Sister Jovi Kitan, July 4. Sister Cleope, Sister Upeng. So sa ngayon, tayo natin manalangin. Nais mo sama-sama tayo manalangin sa mga nabanggit at mga nabasa natin ngayon. Dakila namin Diyos sa umaga pong ito. Kami po
ay humihingi ng patnubay at bendisyon mo Yes. at bigyan mo sila ng mga regalo, Panginoon. Amen. Yung may mga kaarawan, na mga special gift Yes. para sa kanilang mga kaarawan. Ang tanging dalangin namin sa lahat ng mga nabanggit na to sa kanilang mga kapanakan, tulungan mo sila na magpatuloy, Yes. na maglilingkod ng may katapatan sa iyo. Amen. Ano ba ng mga pagsubok na kanilang haharapin, dadanasin sa kanilang buhay, tulungan mo po silang maging matatag. Yes. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging matapat sa iyo, Diyos. Amen. Maging impluensya ng mundong ito at hindi sila ma-impluensyahan ng mundong ito. Sa halip sila ang maging instrumento at maging impluensya sa mundong ito, Diyos. Father God, sa iyo po hinihingi ang patuloy na gabay sa kanila. Amen. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman. Sa panahon man na may karamdaman, pagalingin mo po sila at ipuin mo po sila, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nabanggit na kanilang kaarawan sa buwan po na ito. Nais namin ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat sa tangi mong pangalan, aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming samot dalangin. Yes. Amen. Palakpakan natin ang mga